Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Barangay LS 91.1 Forever. Good morning! Ito po ang programang Radyo Nobela with Mama Ganda. And that was Rosetta, It Must Have Been Love. Naranasan niyo na ba yan? Yung pag-ibig na sana. Pero parang biglang nawala. Naudlot. Good morning po sa mga kabarangay natin na ngayon palang iidlip at ire-record na lang daw yung Radyo Nobela o isi-stream na lang daw niya sa YouTube channel. Good morning sa'yo. Sana masarap ang tulog mo at sana masarap ang magiging tulog mo ngayong oras na to. Sa lahat ng mga night shift at kauuwi pa lamang, magandang araw sa inyo. Paano ko ang mga taong dapat magbubukas ng isipan mo tungo sa mas magandang buhay o pananaw ay sila pa mismo ang nagsasara ng pintuan sa harap mo? Paano ka magpapatuloy sa pamumuhay na tama at ayon sa pangangailangan mo at ng pamilya mo kung mismo ang pamilya mo ang pilit na ililiko o nagliliko ng iyong landas kahit paano mo bali-baligtarin sa isip mo? Sila pa rin talaga ang nagliliko nito. Sabay-sabay nating tunghayan ang ating tampok na istorya dito sa Radyo Nobela. Ang kwento ng ating letter sender na si Mimi. Ito pa ang unang bahagi ng kanyang sulat. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang araw po. Ako po si Mimi, 26 years old. Nasa real estate ako ngayon. Nagbebenta. Pero halos 5 taon na ako nagbebenta. Last year, mga damit. Nung naunang taon, mga medical supplies at yung mga natural juice na benepisyo sa kalusugan. Ang dami ko na pong napagdaanan. Mamaganda sa larangan ng pagbebenta, masasabi kong malaki na ang aking karanasan. Cellphone, gadgets, sapatos, pero hindi po ako naging sales lady sa isang department store. Hindi kasi ako pumasa sa screening. Feeling ko dahil hindi naman kasi ako kagandahan. Okay lang ako, mamaganda. Pwede ang beauty ko sa mga tiyangge. Pero sa department store na naka-uniform, hindi benta ang beauty ko. Palipat-lipat ako lagi ng trabaho. Naghahanap ako ng mas malaking pagkakakitaan. Ako na lang po kasi ang sumusuporta sa mga magulang ko. Ako lamang po ang anak nila. Wala silang trabaho. Si nanay nasa bahay lang, ang tatay dating construction na labor. Pero nang maaksidente, umaasa na lang sa akin. Ang trabaho na lang niya ngayon ay kulitin ako para sa mas maraming perang maiaabot. Pero hindi para sa pamilya namin. Para mayroon siyang pang-inom. At matindi ang tatay ko kung malasing. Pero mabait naman siya. Pag hindi siya lasing at nangungulit. Hindi po ako nakapagtapos ng high school, pero feeling ko matalino naman ako. Hindi na nakapag-college. Nagtrabaho na sa Tiangge, Mamaganda at sa palengke. Doon sa pagtitinda. Doon ko po nakilala rin ang ilang mga lalaki na naging boyfriend ko. 4 na ang naging boyfriend ko. Itong pang-4 ay si Ronnie. Ito na yata ang pinaka-minahal ko. Hindi ko alam kung magkakatuluyan kami o ano. Okay lang kung gano'n na nga. Pero kung magkahiwalay kami, feeling ko, hindi rin po ako iiyak. At okay lang din sa akin. Ang importante kasi sa akin ngayon makapagpatuloy sa trabaho. Siguro, pag pinagbutihan ko ang pagiging ahente, siguro mas mapapaayos.
Ngayon kasi, taga-abot lang ako ng mga flyer o sumisigunda sa mga talagang mga real estate agent ng kumpanya namin. At siguro, di ka na magugulat, mga maganda, na ang walang kasiguraduhan na love life at trabaho na tulad ng pera, ang pinaka-pinag-aawayan namin ng mga magulang ko. Pero pag sinabi kong mga magulang ko, ang ibig sabihin ko lang naman ay ang tatay ko. Si nanay tahimik naman yon. Takot sa tatay ko yun eh. At sa mga huling araw, tila mas dumadalas ang pag-aaway namin ng tatay ko tungkol sa ganitong issue at iba pang mga bagay. Uy, ang sarap naman itong longganisa na to. Kuha pa ako ng isa pa, ha? Oh, naka-4 na piraso ka na. Hindi pa kumakain si Mimi. Eh bakit ba 6 na longganisa lang itong niluto nyo? Naka-budget yan. Para bukas yung iba. Kaya ngayon, hati muna. At paano yung hati? Eh di 3 sa'yo, 1 sa akin, 2 kay Mimi. Baka naman pwedeng isa na lang kay Mimi. Ano ka ba? Aagawan mo pa ng ulam ang anak mo. Siya na nga ang bumili niyang longganisa eh. At yung bigas at yung itlog at kape na inaalmusal mo. Eh alam naman niyang siyang bumili ng mga yun, ha? Tokan niya na talaga yan pagkatapos ng ilang taon na pag-aalaga mo at pagsuporta ko sa kanya. Ngayon, siya may trabaho eh. Sumagot naman siya sa gastusin. Ay basta, tantanan mo na yung isang longganisa ha? Baka gutom yun. Gabi na nga siya umuwi eh. Bakit nga ba siya ginabi at ngayon tinanghali ng gising? Tuloy mabibitin pa yung almusal ko. Nasa na ba ang magaling na anak mong yan? Baka gising na yon. May narinig akong kaluskos dun sa kwarto niya eh. Sasaluhan na tayo nun. Kaluskos? Anong kaluskos? Baka may inuwi na lalaki yan dito sa bahay natin. Di naman siguro. Aba, malay mo. Nakakailang nobyo na yung anak mo. At alam kong sawang-sawa na siya sa akin at sa pag-aaway namin ng madalas. Magising. Ay! Huwag mo lang gisingin! Ano bang gagawin mo? Mimi! Mimi! Ang lakas naman ng sigaw mo! Magrereklamo na naman ang mga kapitbahay! Mimi! Hoy, Mimi! May lalaki ka ba dyan sa kwarto mo? Baka mamaya biglaan na lang mabuntis, ha? Siguraduhin mo lang na mayaman niyang makakabuntis sa'yo at susuportahan ka. Dapat mayaman, ha? O buti pa kaya foreigner. Para pwede kang maging citizen. At ipetisyon mo na rin kami, ha, anak? Umaasa kami sa'yo. Ano ba? Tama ka na nga dyan! Walang lalaki sa kwarto niya, hoy! Eh, ano yung kumakaluskos? Ako yung kumakaluskos, Tay. Bakit? Anong ginagawa mo? Nag-aayos ako ng mga gamit. Bakit? Iiwan mo na kami? Hindi ko kayo iiwan. Nay. Hoy, loko ka. Ibig sabihin, ako lang ang iiwan mo? Nagbibiro lang yung anak mo, ano ka ba naman? Siguro. Teka, bakit ka ba nag-aayos ng gamit, Mimi? Hinahanap ko lang yung mga damit ko na hindi ko nagamit. Ibebenta ko. Ibebenta mo? Kanino? May bibili ba niyan? Pero bibili nun. Mga selyado pa. Ni hindi ko pa natatanggal yung pagkakabalot ng plastic. Mga magkano kikitain mo? Ilang piraso ba yan? Teka, Tay. Interesado kayo? Bakit? Gusto niya ng bestida? Ayoko ng bestida. Ang gusto ko, kumain pa ng longganisa. Bitin ako sa 3. Pasensya ka na, Tay. Ay nako, wag mo nang banggitin niya sa anak mo. Sa'yo na yung longganisa ko. Okay na ako nawala. Mas mabuti kung mas maraming longganisa na maluluto. Sorry na, Tay. Konti lang kasi yung komisyon ko eh. Mahina ang benta. Tigilan mo na nga yung trabaho mo na yan. Wag mo ngang sabihin yan. Tay naman. Ang liit-liit ng sweldo mo! Tama na! Tama na! 4 na maliit na longganisa lang sa agahan. Hindi mo pa ako mabigyan, ha? Bakit, Tay? Kayo ba makakabili kayo ngayon ng pang-agahan natin, ha? Aba, kung makasagot ka... Halo mo kung sino nagpapakain sa akin ng tagtatrabaho at kung maggastos ng lahat para sa bahay na to. Hoy! Hinahamak mo ba ako? Ako nagpalaki sa'yo.
Dati ako nagtatrabaho, kumakayod at nagpapakahirap para may malamon kang bata ka. Oo nga, nagtatrabaho. Dati. Ngayon, may ginagawa ka pa ba? Wala. Di ba na-aksidente nga ako? Oo nga. Alam ko naman yun eh. At sinusuportahan ko naman kayo, di ba? Pang-ospital, pang-therapy, nagbibigay din ako kahit maliit lang ang sweldo ko. At alam ko, masama sa loob mo yun. At nauobliga ka lang. Pero ginagawa ko pa rin, di ba? Ngayon, kung patuloy niyo akong pahihirapan na ba naghihirap ako sa pagsuporta sa pamilya natin dahil kayo, wala nang maibigay, bahala kayo. Umalis na lang kayo at maghanap ng sarili niyong trabaho para makain niyo lahat ng longganisang may sasaksak niyo dyan sa bunganga niyo. Ikaw bata ka, akala mo kung sino ka? Lintik na buhay ito. Ang bilis na mga pangyayari, mga maganda. Ganyan talaga kami ni tatay. Lalo na nitong mga nakaraang taon. Sa umpisa, akala mo magbibiruan pa kami. Tapos bigla na lang puputok ang ganyang klaseng away. Ang dali naming magkainitan ni tatay. Lalo na pagdating sa pera. Gusto niya na kumikita ako ng mas malaki. Pero ano ba naman ang trabaho ko? Hindi naman ako nakapag-college. Hindi ako nakapag-college kasi kulang ang pera ng tatay. Kahit gusto ko ngayon, kulang pa rin ang pera ko para matupad yon. At lalong walang pera ang tatay. Hindi niya ako masusuportahan. Kaya nagtrabaho na ako ng kung ano-ano. At kadalasan, sa pagbebenta po ako na uuwi. May mga pangarap din naman ako, mamaganda. Pero dahil sa sitwasyon ko at ng pamilya ko, pakiramdam ko, binenta ko na rin yung mga pangarap ko para lang kumita ng pera sa pangaraw-araw na buhay namin. Nag-usap kami ni nanay pagkaalis ni tatay. Hirap na ako. At alam ko, hirap na rin siya. Pero kailangan naming harapin at pag-isipan ang gagawin naming desisyon. Anak, sige na, kumain ka na muna. Hindi na lang, Nay. Hindi naman ako gutom. Kailangan ko rin namang umalis, may lakad ako. Oh, saan ang punta mo? May imimit ako eh, tumawag sa opisina last week. Sumagot dun sa flyer na pinamigay ko sa mall. Bibili yata ng kondo. Sana matuloy. Ay nako, sana nga. So, itutur ko yung kliyente na yun dun sa model unit. Yung kuryente, mababayaran mo na ba? Kasi disconnection notice na yun eh. Baka bigla na lang tayong maputulan. Bayaran ko mamaya pag nagkita kami ni Ryan. Naku, yang Ryan na yan. Nay, ano na naman yan? Alam mo namang... Ayaw ni tatay kay Ryan. Alam ko yun, Nay. Pero parang nagkaka-feelings na ako sa kanya eh. Ay, ganun ba? Akala ko ba'y kaibigan mo lang yun? Baka mamaya, maging kayo na. Parang okay naman kami pag magkasama. Mabait siya. Madali kausap. Ganun. Pero gusto mo ba talaga siya? Hindi ko alam, Nay. Baka maging seryoso kami, baka hindi. Hindi ko pa alam. Okay na rin siya kasi parang may nahihinga na ako ng problema paminsan-minsan. Kung maging kami, okay lang. Kung hindi, okay rin. Baka akala niya kayo na. Yun pala, kaibigan lang ang turing mo sa kanya. Kaibigan lang siya, Nay. Sa ngayon. Ay nako. Buti na rin na magkaibigan kami. Kaysa naman relasyon agad pero hindi naman tumatagal. Gusto ko masaya ka. Ang tatay, anong gusto niya? Hindi ko maintindihan. Gusto niya rin naman na lumigaya ka, syempre. At kung boyfriend ang isa sa paraan para dun, pwede sige. Pero ayaw ng tatay mo dun sa mga naging karelasyon mo. Boyfriend man o hindi. Bakit? Kasi puro mga walang pera. Pag meron kang makatuluyan dun, habang buhay kayo maghihirap. Tulad natin ngayon. Nay, ginagawan ko naman ng paraan para makaahon tayo. Alam ko naman yun, anak. Pero kung ang magiging asawa mo naghihikahos. Hindi naman tayo naghihikahos.
kawawa ka at kawawa rin naman kami. Anong gusto ng tatay na gawin ko? Sana naman lang, mayaman raw yung maging boyfriend mo. Sabi na nga ba, Anak, mas mayaman, syempre, mas maganda. mas pogi, ibig sabihin nyo. Ganun na rin yun. Ay nako, bahala na, Nay. Mali mo, makakilala ako ng 4M. 4M. 4M! M, 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 M. Ibig sabihin, matandang, mayaman na malapit ng mamatay. Talaga? Papatol ka doon? Naku, hindi na, no? Please lang. Baka naman yun ang gusto nga ng tatay mo. Eh, di ba kasalan niya? Sa loob-loob ko, napaisip ako na baka mas maganda na lang nga na pumatol ako sa may asawa. O yung sa mas matanda. Basta mayaman. Pero natatawa ako pag iniisip ko yon, Mama Ganda. Kaya ko bang lumigaya sa ganon? Na pera lang ang nagpapakapit sa relasyon? Sa hirap ng buhay ngayon, naiintindihan ko yung mga babaeng pumapasok sa ganong relasyon. Hindi ko rin sila masisisi. Pero kahit kailan, hindi ko nakitang nasa ganong sitwasyon ako. Kahit na meron ngang pumuporma at nagpapahiwatig sa akin na may mga asawa at may isang foreigner pa nga. Lahat mukhang mayaman, Mama Ganda. Pero buti na lang, hindi ko nakukwento kay tatay. Dahil kapag nalaman niya, siguradong ipipilit niya ako sa mga yon. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa trabaho ko, Mama Ganda, okay naman ako. Pero sa totoo lang, nag-iisip na akong umalis at lumipat sa mga kotse. May kakilala ko na nagbebenta ng kotse. Ahente siya sa isang car showroom. May mababakante raw at kung interesado ako, mag-apply raw ako. Ngayon pa lang. Malakas daw kasi ang bentahan ng sasakyan ngayon. Sabi nga niya, kung nag-aalanganin daw ako, motorsiklo na lang daw ang ibenta ko. May kakilala rin siya doon. So baka doon muna ako mag-apply, Mama Ganda. Ewan ko po ba, sa ngayon, kung ano ang trabaho na available at magbibigay sa akin ng mas maraming pera, doon ako. Pero heto ako ngayon, may imimit na tao na baka bumili ng kondo. Tanghali na nang dumating ako sa opisina para makipagkita doon sa kliyente. Ang pangalan pala niya ay Elgar. British na Pinoy ang nanay niya. Kaya marunong siyang mag-Pilipino. Pero mukhang British siya talaga kasi ang tatay niya ay taga Scotland. So matangkad siya at maputi. At prominente ang profile na parang si Dingdong Dantes. Matanda sa akin ng 10 taon. Naghahanap siya ng kondo para sa nanay niya na balak nang umuwi dito sa Pilipinas at manirahan. Sana nga kung yun lang ang hinahanap niya. Pero sa aking pakiramdam ay meron pa siyang ibang hinahanap. Salamat sa site visit na to, Mimi, ha? Oh, nagtatagalog ka pala? Oo naman, tinuruan ako ng nanay ko. Ako sana nagustuhan mo tong unit, ha? Can you see your mother living here? Of course. Maganda yung unit. Teka, magaling ka rin naman magsalita ng English, ha? Ang dami ko na kasing nakausap na foreigner, eh. Kaya medyo inaral ko na rin yung kung paano nila ginagamit yung mga words. Aba, self-taught. Okay yun, ha? Alam mo yung unit na pinakita mo? Magugustuhan ng mom ko yun for sure. Sigurado ako dun. At sigurado rin ako, nakakayanin mong tumira sa UK. Alam mo, you have a nice laugh. And kung gusto mo, you can live with me. I'm sorry? What did you say?
pwede kang tumira sa UK. Kasama ko. Tayo. With me. As my wife. Excuse me? As your wife? Yes. In London. Mimi, What do you think we're doing here? I'm sorry. Anong ibig mo sabihin? Nandito ako para magtrabaho, Mr. Wilder. Hindi ako nandito para makipaglandian sa kliyente at humanap ng asawa. I'm sorry, Mimi. Please, huwag kang magalit sa akin. What do you think of me? Do you think I would just say yes to some foreigner? I'm very sorry if I offended you. Nako, you think? All this time, niloloko mo lang ako? I'm doing my best para ibenta tong unit na to sa'yo, tapos iba pa lang nasa isip mo? You're wasting my time! Look, Mimi, I'm serious. You just met me! You don't know me! Please, I'm so sorry. Alam ko na nabigla ka. But I did not intend for it to be this way. I was here in the Philippines to meet someone whom I thought was going to be my wife. We met online. But the minute I saw her in person, alam ko na there's no way it would work out. The whole thing was a mistake. But then, I met you. Kawawa naman yung babae. But seriously, Mimi, nung makita kita, it was literally minutes after I broke it off with her. I can't explain why. All I know is, gusto na kita. At alam ko na magagalit ka sa akin. To be honest, I didn't expect you'd say yes right away. Pero, please, think about it. Sincere ako sa offer ko. Maniwala ka sa akin. So, ganun na nga po, Mama Ganda. Kapani-paniwala ba yon? Na isang total stranger, nakilala lang ako sandali tapos gusto na akong pagkasalan? Alam ko sasabihin ng iba na ang haba ng hair ko, pero para sa akin, parang naiinsulto po ako. Alam ko na hindi naman ako kagandahan. Hindi naman ako kabigha-bighan eh. Nung nagtrabaho nga ako dati sa fast food, hindi ako pinwesto ng manager sa counter kasi hindi ako kagandahan. Pinwesto ako doon sa kitchen, sa food prep, dahil ayaw niyang ako ang haharap sa customer. Noon pa lang po, tanggap ko na kung uusad at uunlad ang buhay ko, hindi dahil sa itsura ko. Hindi ako maghahangad o magiging beauty queen. Pagka-uwi ko sa bahay, kinwento ko agad kay nanay. Hindi na nga po ako nakipagkita kay Ryan. Dumiretso na ako sa bahay. Nagulat siya sa aking kwento. At nagulat din po ako sa reaksyon ng nanay ko. Hindi naman kapani-paniwala yan, Mimi. Oo nga, Nay. Feeling ko niloloko lang ako nun. Baka masyado lang nabigo dun sa kausap niyang babae dito. Saan ba niya nakilala? Sa internet. Ay, iba na talaga ngayon. Sa computer na lang nagkakakilala. Eh bago pa magkita sa personal, magpapakasal na agad. Oo nga. Di rin ako makapaniwala. Pero malay mo naman, anak. Ha? Nay! Anong malay mo ang sinasabi mo dyan? Bakit? Sobra bang hindi ka panipaniwala na may lalaki na magkakagusto sa'yo agad-agad? Hindi ka ba naniniwala sa love at first sight? Hindi totoo yun. O bakit ako? Nainlove ako kagad sa tatay mo. Seryoso ba kayo? Talaga? Si tatay? Ha? Anong seryoso? Sino seryoso? Anong pinag-uusapan ng mga mahalagang babae sa buhay ko? Ay, matulog ka na muna. Nakainom ka eh. Hindi pa luto yung kanin. Pwede ka pa umidlip. Hindi ako inaantok. Habang naghihintay sa pagkain, di mag-usap muna tayo. Tay, anong pag-uusapan na... Hoy, ikaw Mimi, sobrang ininsulto mo ako kanina ha? Akala mo... Tay, bakit ko kayo ininsulto? Makinig ka. Porket ikaw na lang ang kumikita sa bahay na to,
Kung pagsalitaan mo ako, akala mo kung sino kang boss. Kung sinong mayaman. Kung sino may pinagmamalaki. Hoy, wala kang ipagmamalaki sa akin. Anak lang kita. Tatay mo pa rin ako. Huwag mo ako mataas-taasan ng boses ulit. Matuto ka respeto sa magulang mo, hoy. Sige na, tama na yan. Umihingi kayo ng respeto. Pero tanghali pa lang nakikipag-inuman na kayo sa mga kapitbahay natin. Sa tingin ninyo, nire-respeto nila kayo? Ha? Eh alam naman nila na ang anak niyong sumusustento sa inyo kahit na may lakas pa naman kayo magtrabaho eh. Bakit? Nahihirapan ka na ba? Ha? Nung maraming taon na lumalaki ka, kayod ako ng kayod para sa inyo ng nanay mo. At pati sa mga kamag-anak ko, nag-aabot din ako. Hindi naman kita pinababayaan ah. Oo nga, Tay. Sa sobrang hindi mo pagpapabaya sa akin, hindi ako nakapagtapos ng high school. Kung hindi ako nagtrabaho para sa sarili ko, para makaipon ako ng pang-tuition ko. Eh na-aksidente nga ako. Alam ko naman yun, Tay. Kaya nga nagtrabaho ako para makatapos ako ng high school. Dahil alam kong hindi na ako pwedeng umasa sa inyo dahil na-aksidente kayo. Kayong mga bata talaga. Wala kayong utang na loob. Akala ninyo kung sino kayo magagaling. Naku, paulit-ulit na lang tayo eh. Tama na nga kayong dalawa. Away na lang kayo ng away. Kahit kailan, hindi mo ako nirespeto! Ay nako, bakit ba ako nakikipag-away sa nakainom? Sabihin mo na lang sa tatay mo ang kinuwento mo sa akin, Mimi. Para matigil na ang away ninyo. Nay, wag na, please. Anong kwento? Bakit, Mimi? Mayaman ka na? Ha? Tapos na mga problema natin, ha? Magsalita ka! Wala, Tay, wala. Sabihin mo na, Mimi. Ayoko! Pambihira kang bata ka. Sabihin mo na bago pa ako atake sa puso sa katatanong. May foreigner na gusto maging asawa si Mimi. Totoo ba to? Nay, sabi ko sa inyo, wag niyo sasabihin sa tatay eh. Ayoko na! At yun nga po, Mama Ganda. Nalaman na ng tatay ko ang tungkol doon sa foreigner. Yung Briton na gusto akong pakasalan. Ayoko namang sabihing papakasalan ako. Talaga. Pero ang sabi nga niya, gusto niyang sumama ako sa kanya as his wife. Eh ano pa bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun papakasalan ako. Siyempre tuwang-tuwa po si tatay. Naku, Mama Ganda. Akala mo kung sinong loko-loko na nanalo sa loto. Biglang naging mabait sa akin. At parang interesadong-interesado sa kung anong sasabihin ko. Alam ko na gusto niyang pag-usapan ng lubusan, pero sa mga sumunod na araw ay talagang umiwas ako sa kanya. Halos takasan ko siya pag almusal at hapunan. Minsan nga hindi na ako nagpapakita para lang makaiwas sa usapan. Kasi alam ko na ang sasabihin niya. Sasabihin ng tatay ko sa akin na ito na ang pagkakataon na hindi ko dapat palampasin. Isang lalaki na mayaman na foreigner pa. Na handa akong pakasalan at dalhin sa ibang bansa at sa marangyang pamumuhay. Tila walang pakialam ang tatay ko na hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala ang foreigner na ito. Nakita ko lang ang lalaking ito at parang magic gusto na akong pakasalan. Nabiyudo siya na may 2 malalaki ng mga anak. Na baka sa totoong buhay pala mamamatay tao itong lalaki na to. At pagdating ko sa ibang bansa, itatali lang ako sa loob ng kwarto at gagawing alipin niya. Ang lahat ng ito ay tila hindi pinangangambahan ng tatay ko. Dahil nasilaw siya sa pera. Yan po ang tatay ko, Mama Ganda. At mukhang dito na nga niya dadalhin ang usapang tungkol sa kinabukasan ng pamilya namin. Barangay LS. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa bilis ng pangyayari, Mama Ganda, alam ko na kailangan kong kausapin si Ryan. Bagamat hindi naman talaga kami magnobyo, alam ko na meron pa rin kaming pinagsamahan kahit papaano at naging close din kami itong mga nakaraang buwan. At dahil naguguluhan ako, inisip ko na baka ito ng panahon na
pag-usapan o harapin ko na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko ba talaga siya? May balak ba akong patunguhan ang relasyon na ito? Kailangan ko ng magdesisyon. Siguro, inisip ko na pag nakita ko si Ryan, malalaman ko sa sarili ko kung gusto ko ba siya o hindi. O talagang hanggang magkaibigan lang kami. O may possibility na maging kami pa. Kaya tinawagan ko si Ryan. At nooy nakipagkita rin sa kanya. Salamat, Ryan, at nakipagkita ka sa akin. Kahit na inindyang kita kagabi. Oo nga eh. Hindi ka nag-text. Tinetext kita, hindi ka naman sumasagot. Sorry. Hindi ko na nailabas sa bag ko yung phone ko pagdating ko sa bahay. Ang tagal kitang hinintay, Mimi. Sorry. Kaya may sasabihin ako sa'yo. May sasabihin din ako Ryan, ano mo? Huwag na tayo magkita, Mimi. Ha? Ano? Maliwanag naman na walang patutunguhan yung panliligaw ko sa'yo Ryan, hindi ko alam na nililigawan mo ko. Ano pa bang gusto mo? Para mahalata na doon ako papunta. Bulaklak? Tsokolate? Oo. Siguro. Dala ko yung mga yun kagabi. I'm sorry, Ryan. Hindi ko alam. Oo nga. At hindi mo na malalaman. Kahit kailan. May sasabihin din sana ako sa'yo, Ryan Hindi kita naman talaga... Hindi mo malalaman kung gaano ko gustong paligayahin ka, Mimi. Hindi mo na malalaman yun. Hindi mo malalaman na matagal na kitang mahal. Nahihiya lang ako na sabihin sa'yo dahil wala akong lakas ng loob. Ryan, please. Hindi ko alam lahat ng yan, syempre. Paano ko malalaman lahat yan, Aber? Na hindi ka naman nagpapahiwatig. Hindi ka nagsasalita. Ali-aligid ka lang sa akin. Sweet ka nga, oo. Pero ang daming oportunidad mo naman na magsabi sa akin ng saloobin mo, hindi mo naman ginagawa. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Ryan, mukhang lumipas na nga yung panahon. Kung ganito na ang tono mo sa akin. Bakit? Kagabi nung hindi kita sinipot, anong inisip mo? Na wala ka ng pag-asa sa akin? Na ayaw mo na sa akin, ha? Yun bang inisip mo? Oo. Yun na nga. Hindi mo man lang inisip na baka kung ano nang nangyari sa akin? Na baka kinidnap na ako? Na baka patay na ako? Na baka sumama na ako sa Amerikano at nagpakasal na sa Amerika? Ha? Hindi ka man lang ba nag-alala sa akin? Ang inisip mo lang, hindi mo na ako magiging girlfriend. Talaga yun lang yung naisip mo? Kayo lang ang pumasok sa isip mo, di sige na nga. Buti nga. Buti nang walang kahihinatnan yung panliligaw mo sa akin kasi ayaw ko rin magkaroon ng boyfriend na tulad mo. Sige, kung gusto mo, di umalis ka na. Sige. Kung yan talagang gusto mo. Oo, yan ang gusto ko. Malis ka na. Hindi naman talaga kita pwede maging boyfriend kahit na gusto mo ako. Ang ikli ng usapan namin, akala ko hahaba pa. Kasi ipapaliwanag ko kay Ryan na magulo ang nangyayari ngayon sa akin. Ako pa ang inunahan niya. Sasabihin ko sana na hindi naman talaga nahulog ang loob ko sa kanya. Na siguro kung may konting effort pa siya, ay baka nauntog ako at nadiskubre na may pag-asa pala siya sa akin. O meron pala akong pagtingin sa kanya. O kung ano man. Basta natapos na yun ng ganun na lang.
Itong dito sa foreigner na to, si Elgar, na sigurado ko pagdating ko sa bahay ay itutulak na naman sa akin ng tatay ko. Dahil sa pera. Dahil sa ayaw niyang maniwala na maiaahon ko rin ang pamilya namin sa sarili kong pagsisikap at hindi sa pera ng iba. At kung gagawin nga niya yon, hindi ko siya mapapatawad. Biro mo naman, Mama Ganda. Ibebenta ka ng tatay mo sa lalaking hindi nila gaanong kilala. At ilalayo ka pa sa bansa mo. Pag-uwi ko sa bahay pagkatapos naming magkita ni Ryan, hinanda ko na ang sarili ko. Na maririnig ko na naman ang kung ano-anong katwiran na ibabato sa akin ng tatay ko. Na wala akong utang na loob, na dapat lang iniisip ko ang kapakanan ng pamilya namin. Na ito ang pinapangarap ng maraming mga Pilipina, ang makapag-asawa ng foreigner at manirahan ng marangyang buhay sa ibang bansa. Na dapat ay hindi ko palampasin. Pag-uwi ko, Mama Ganda, pagpasok ko pa lang ng pinto, nagsimula na ang usapan. Naghihintay doon si tatay at nanay. Sa mga tingin nila, tila hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukumbinsi na sumama sa foreigner na ito. Mimi? Agad-agad, Tay? Halos hindi pa ako nakakapasok sa pinto, eto na kayo? Mimi, nag-usap na kami ng nanay mo. Ay, nako, eto na naman. Mimi, pakinggan mo muna ang tatay mo. Ano bang balak mo dun sa Elgar na yon? Uy, alam niyo na ang pangalan? Close kayo? Mimi, ano ba? Mag-usap nga tayo ng mahinahon. Nay, sige, kung gusto niyo. Pero ang hinihiling ko lang naman, ako muna ang magsalita. Kasi pakiramdam ko pag nagsalita na kayo ni tatay, hindi na kayo titigil. Oy siya, sige. Kung yan ang gusto mo. Tay, Nay, unang-una, malakas pa ako. Kaya ko pa magtrabaho. At may mga ambisyon pa ako at mga plano. Wala akong balak na iwanan kayo dahil pinangako ko sa sarili ko na kahit minsan masama loob ko dahil sa mga sinasabi ng tatay, susuportahan ko at aalagaan ko kayong dalawa. Dahil mga magulang ko kayo at may utang na loob ako sa inyo. Narinig mo yung sinabi ko, Tay. May utang na loob ako sa inyo. Kahit hindi ako nakapagtapos ng high school at hindi ako nakatungtong ng college, hindi naman ako talaga nagutom. Nandyan kayo para sa akin. At alam ko na kung hindi lang talaga kayo na-aksidente, Tay, malamang nakatungtong ako sa kolehiyo o kaya nakatapos ng vocational course man lang, nakakumpleto ng kung anong kurso na nakatulong sa akin. Pero Mimi... Mahal ko kayong dalawa. Pero minsan, lalo na ikaw, Tay, gusto na kitang sakalin eh. At gusto ko na makipagsuntukan sa'yo dahil sa sobra mo akong minamaliit. Hindi mo man lang kinikilala yung kasipagan ko nitong mga nakaraang taon. Na kahit hindi ako nakapagtapos, may abilidad naman ako makitungo sa ibang tao. At nagamit ko yon para makabenta at kumita. Kahit hindi malaki. Pero sapat kahit papano para sa atin. Hindi mo man lang... Mimi, alam ko lahat yun. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo kung hindi ko yun na ipapahiwatig sa'yo. Talagang hindi, Tay. Sa loob ng maraming taon. Kaya, I'm sorry, anak. Okay? Pinapatawad mo na ba ako? Di ko alam. Buti na yun kaysa wala. Praktikal akong tao kaya tatanggapin ko na yun. Ang tanong ngayon ay... Naku, eto na talaga. Tay, pwede ba? Yung foreigner na gusto kang maging asawa. O ano, gusto mo ba siya o hindi? Kasi kung akong tatanungin mo, sagutin mo na. Sabi na nga ba yan ang sasabihin niyo eh. At alam mo kung bakit? Naku, hindi, Tay. Kahit ilang beses ko balibalik ta rin sa utak ko, hindi ko maiintindihan kung bakit yan ang sasabihin niyo. Bakit? Alam kong wala kayo nagustuhan ni isa sa mga naging karelasyon ko kasi lahat sila walang pera.
Ayaw ko sa kanila kasi ayoko maging palamunin mo sila. Hindi ako papayag na ikaw lang ang magtatrabaho para sa asawa mo. Lalo na't ikaw ang babae. At dahil doon, gusto mong pumatol ako sa dayuhan. Dahil lahat ng mga lalaking papatol sa akin mga walang silbi sa akin at peperahan ako. Paano ka naman peperahan wala ka naman pera? Please naman, Tay. Makinig ka. Nung naging magnobyo kami ng nanay mo, wala akong trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Ang nanay mo, edukada. Nakatungtong sa kolehiyo. May magandang kinabukasan na hinaharap. Pero ang naging problema, pumatol siya sa akin. Isang lalaking naging palamunin din niya. Umasa kayo kay nanay, Tay? Oo. At nung una pa lang, ayaw na sa akin ng mga lolo't lola mo. Wala raw mangyayari kung magkakatuluyan kaming dalawa. At magiging mahirap ang buhay namin. At naging totoo nga. Hirap na hirap ang nanay mo sa trabaho. Ako walang trabaho noong simula. Ang kinatupagan ko nun ay yung uminom kasama ng mga tambay dyan sa kanto. Totoo ba to, Nay? Oo, Mimi. Ang gusto ng mga magulang ko noon, sumama ako doon sa isang manliligaw ko na mayaman na taga-Canada. At kung nagkatuluyan nga kami, di siguradong maganda ang naging takbo ng buhay namin. Pero yun nga, pinili ko ang tatay mo. Bakit? Kasi siya yung mahal ko. Uulitin ko. Bakit? Hoy, loko ka. Hirap na hirap kang maniwala. Ay hindi ko alam kung bakit, Mimi. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, ganun pa rin ang isasagot ko kung papipiliin mo ako. Ang tatay mo pa rin ang gusto ko. Maraming salamat, mahal ha. Iba talaga ang karakas ng tatay mo, Mimi, no? Teka. Anong kinalaman nito dun sa foreigner na gustong pakasalan ako? Hindi ko siya mahal, Nay. Ayoko magpakasal sa tao na hindi ko na nga kilala, higit sa lahat, hindi ko mahal. Pero si Ryan, mahal mo ba siya? Ito ba yung mukhang iyakin? Ayoko mang aminin, pero tama ka, Tay. Iyakin nga. Kanina lang nakipag-break siya sa akin kahit hindi naman naging kami. At kahit hindi naman niya ako talaga niligawan. Mahal mo ba siya? Hindi. Minahal? Hindi rin. Mamahalin? Lalong hindi. Anong point niyo? Iba yata ang kaso namin ni nanay. Alam kong iba. Imbis na piliin ng nanay mo yung lalaki na maraming pera, ako ang pinili niya kahit wala akong pera dahil mahal niya ako. At ikaw, hindi mo mahal ang Ryan na yun. Kaya hindi mo siya pinili. At wala rin naman siyang pera. Tapos? Itong lalaki na nag-aalok na maging asawa mo, hindi mo rin naman mahal. Oo nga po. Hindi mo siya mahal. Sa ngayon. Teka. Preno muna kayo dyan, Tay, ha? Ang ibig niyong sabihin, gusto niyo akong magpakasal sa foreigner na yon dahil matututunan ko naman siyang mahalin? Sa panahon ngayon, anak, dapat praktikal ka. Ang pag-ibig, pwede mo rin niyang piliin na maramdaman, anak. Hindi ko yata kayang sumang-ayon dun. Ito lang naman ang gusto namin, anak. Ang huwag ka nang maghirap. Ayaw na naming kayod ka ng kayod para sa amin ang tatay mo. Pero sa tingin niyo ba wala akong makikilala na tama para pakasalan ko? Mayaman man o hindi? Hindi naman sa ganon, anak. Ito kasi, nandito na to. Pagkakataon na magbabago ng buhay mo. At tingin ko, hindi ka naman mahihirapan eh. Mukhang marangal naman ang intensyon ng lalaki sa'yo. Mukhang marangal. Bakit? Na-meet niyo na siya? Nandito siya kanina. Kinausap nga kami at hiningi nga niya ang kamay mo sa tatay mo. Ha? Ano? At binigay niyo naman, Tay? Sabi ko sa kanya, nasa iyo yung kasagutan. Pero sabi namin, wala kaming nakikitang masama sa pagpapakasal niya sa'yo. Sinabi niyo talaga yun? Oo. Maganda naman yung mga plano niya para sa'yo eh. Di ako makapaniwala. Bininta niyo ako, Tay! Mimi, may maghunos dili ka naman. Bininta na parang karne, o lupa, o gadget! Isipin mo, magandang buhay para sa'yo at sa mga magiging anak ninyo. Wala nang alalahanin pa.
pwede ka mag-aral ulit. Sa ibang bansa pa kung gusto mo. Pati ang mga anak mo, makakapagtapos lahat, sigurado yon. Hindi na kami mag-aalala kasi alam naming mayroong mag-aalaga sa'yo. At syempre, kikita rin kayo, di ba? Ganon ba sabi niya? Aalagaan daw niya tayong lahat. Tama na! Ayoko na makipag-usap sa inyo! Hindi ko inakala na ganito gagawin niyo sa akin! Madali sa inyong sabihin na matututunan mo siyang mahalin, etc. Kasi labas naman kayo sa sitwasyon na yon. Hindi kayo makakasiping niya at makakasama sa araw-araw at gabi-gabi! Maging praktikal ka, Mimi. Kung ayaw mo talaga sa kanya, edi magdiborsyo kayo. May mga gumagawa na nun. Marami na. Hindi lang mga Pinoy na nag-aasawa ng taga-ibang bansa. Isipin mo rin naman yon, anak. Marami akong iniisip, Nay. Tungkol sa inyong dalawa. Lahat hindi maganda. At doon po natapos ang usapan namin. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sa totoo lang, ayaw ko pa rin. Kasi ang gusto ko, ang mapapangasawa ko ay yung taong mahal na mahal ko talaga. Pero sabi nga nila, mas importante daw na mahal ka nung tao kaysa mahal mo siya. Naguguluhan ako, Mama Ganda. Sino ba naman ang ayaw sa magandang buhay? At sa ibang bansa pa? Dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas, natitempt tuloy ako. Pero ang sarap sa Pilipinas, Mama Ganda, hindi ba? Ang ganda pa rin talaga ng ibang bansa sa ibang banda. At pangarap naman ng maraming tao, isa na ako doon, na makapagbiyahe sa labas ng Pilipinas. Yung manirahan ka pa, tulungan mo po ako, Mama Ganda. Mananatili ba akong naghihirap sa Pilipinas, pero in charge sa kinabukasan ko? O papayag na ba ako magpakasal sa taong pag-aaralan ko palang mahalin? Pero siguradong maganda naman ang magiging buhay ko at pamilya ko. Salamat po sa pakikinig at sa pagbasa. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay. Mimi. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!